Tatlong mahalagang katangian ng isang mabisang tagapagsalita sa pananampalataya. Sa katunayan, tatlong bagay ang binanggit. Napakahalaga sa panahong ito na ang ilang membro ng ating jamaat ay maging handa para sa gawain ito. Ngunit kung wala namang pagkakaiba sa pagitan nila at ng ibang mga tagapagsalita, magiging walang saysay ang lahat. Ang mga tagapagsalita ay kailangan yaong mga unang nagsasagawa ng sariling pagbabago at nagpapakita ng isang dalisay at malinis na pamumuhay. Sa ganitong paraan, ang kanilang mabubuting halimbawa ay magkakaroon ng positibong epekto sa iba. Ang pinakamabisang paraan ng pangangaral ay ang mabuting asal at pamumuhay ng mismong tagapagsalita. Ang mga taong palagi nangangaral ngunit hindi naman isinasabuhay ang kanilang mga sinasabi ay walang mabuting epekto sa mga nakikinig. Sa halip, minsan ay nagdudulot pa sila ng pagkalito o pagkawalang galang sa relihiyon. Sapagkat kapag nakita ng mga tao na hindi naman isinasagawa ng tagapagsalita ang kanyang sinasabi, iniisip nilang pawang pantasya lamang ang mga ito. Kaya't ang pinakaunang bagay na kinakailangan sa isang tagapagsalita ay ang maayos na pamumuhay. Ang ikalawang mahalagang katangian ay ang tamang kaalaman at malalim na pagkaunawa sa ating mga paniniwala at isyu. Anuman ang pinapahayag natin sa mundo, dapat naunawaan muna ito ng lubos ng mismong tagapagsalita. Hindi sapat ang kaalamang mababaw o kulang-kulang. Kung haharap siya sa mga tutol sa pananampalataya at siya'y walang sapat na kaalaman, tiyak na mabibigo siya at mapapahiya. Kaya't ang pagkakaroon ng tamang kaalaman ay napakahalaga. Ang ikatlong katangian ay dapat taglayin ng isang tagapagsalita ay ang lakas ng loob at katapangan. Yaong may puso at dila para sa pagpapahayag ng katotohanan. Ibig sabihin, dapat may ganap siyang tapang at walang takot na ipahayag ang katotohanan. Gaano man ito kahirap o kasensitibo. Wala siyang dapat ikatakot. Hindi dapat siya naapektuhan ng kayamanan ng mayayaman o ng katapangan ng matatapang o ng kapangyarihan ng mga makapangyarihan. Ang kanyang katapatan sa katotohanan ay hindi dapat natitinag ng anumang influensya. Kapag taglay na ng mga tagapagsalita ang tatlong bagay na ito, saka lamang magiging kapaki-pakinabang at mabunga ang kanilang pananalita sa loob ng jamaat.